Ang unang talakayin ay ang kahulugan, layunin at gamit ng synthesis. Para sa kahulugan at katangian ng synthesis, sinasabing ang synthesis ay sama-samang ilagay. Mula sa salitang Griego, ito ay mula sa salitang synthetenai na ang ibig sabihin ng unang bahagi ng salita ay kasama o magkasama at ang ikalawang bahagi naman ay nangangahulugan na ilagay, kung saan makikita natin dito ang konsepto ng pagsasama-sama ng mga mahalagang bahagi upang magkaroon ng mas payak o mas maikling kaanyuan. Ang isa pang pagpapakahulugan para sa synthesis ay ang pagsasama-sama o mapag-isa ang iba't ibang datos na magkakaugnay na may iba't ibang sangguniang pinagmulan. Ito ay sinasabing isang anyo ng ulat na kung saan ay naglalaman ng mga impormasyon sa maikling paraan. Ito ay upang makuha ang pinakaubod ng mga mahalagang impormasyon lamang. Tandaan na ang synthesis ay isang uri ng sulatin na kung saan ito ay nagpapakitang muli mula sa isang orihinal na teksto na naglalahad ng mga nilalaman nitong impormasyon ngunit sa mas maikling kaanyuan lamang. Nananatili na kumpleto at detalyado ang paraan, bagamat ito ay nasa pinakaubod lamang nitong kaanyuan. Sinasabi ring ang synthesis ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang nilalaman o iba't ibang mahalagang impormasyon na maaaring mula sa iba't ibang sanggunian ngunit may isang paksa lamang na tinadalakay upang makabuo ng isang akda. Dumako naman tayo sa pagtalakay ng iba't ibang uri ng paglalahad ng detalye sa loob ng isang synthesis. Ang unang uri ay ang sequential. Kung titignan, ito ay maaaring gamitin na kung saan ang sinasaalang-alang ay ang tamang pagkakasunod-sunod. Ang maaaring gamitin ng mga panandang salita ay ang tulad ng una, pangalawa, panghuli at iba pa. Maaaring ang paglalahad nito ay depende sa kung gaano kahaba ang mga sinasaad o kinakailangang ipahayag na detalye o impormasyon. Ang ikalawang uri ng paglalahad ng detalye ay ang chronological. Ito ay pagsasaalang-alang ng tamang pagkakasunod-sunod ng impormasyon o ng detalye mula sa orihinal na babasahin na ang isinasaalang-alang naman ay ang kaganapan o ang mga pangyayari. Maaaring ang mga halimbawa nito ay ang mga salaysayin, kwento at iba pa. Ang ikatlong uri ng paglalahad ng detalye ay procedural. Sa uri namang ito ay isinasaalang-alang ang proseso o mga hakbangin kung saan inilalahad ang tamang pagkakasunod-sunod kung paano isinasagawa ang isang tiyak na bagay o gawain. Dumako naman tayo sa pagtalakay ng dalawang anyo ng synthesis. Ang unang anyo ay explanatory at ang ikalawang anyo ay argumentative. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang anyo? Sa unang anyo, ang explanatory, ito ay naglalayod na kung saan ay makapagpahayag ng mga paliwanag, halimbawa, kahulugan, upang mabigyan linaw ang isang paksa. Samantala, sa anyo naman ng argumentative, ito ay naglalayon ng maglahad ng pananaw, kung saan binibigyan linaw kung bakit ito ang pinaninindigan o pinaniniwalaan ng sumulat. Mga dapat tandaan. Ang isang halimbawa ng synthesis na nasa anyong explanatory ay binubuo ng panimula, katawan ng sulatin at wakas o konklusyon ng sulatin. Para naman sa halimbawa ng synthesis na nasa anyo ng argumentative, 3 hakbang sa pagsulat ang dapat isaalang-alang. Tandaan, una, suriin ang mga sanggunian. Ikalawa, gumawa o pumili ng isang mahusay na paksa para sa iyong isinusulat na synthesis. At ikatlo, gawing matibay at malinaw ang iyong posisyon o punto sa iyong sulatin. Paano nga ba nakabubuo ng isang synthesis? Tandaan na ang synthesis ay nagmumula sa iba't ibang datos o ideya. Ito man ay mga pangunahin o mga pantulong na ideya upang makabuo ng isang kabuuang datos. Para naman sa pagtalakay ng mga hakbang sa pagsulat ng synthesis, mayroon tayong 2 hakbang. Ang unang hakbang ay bago sumulat ng synthesis. Sa hakbang na ito, nagkakaroon ng mga paghahanda. Kinakailangan matugunan ng isang manunulat ang mga paghahandang kakailanganin upang maisakatuparan ang pagsulat ng synthesis. Sa ikalawang hakbang naman ay ang aktwal na pagsulat ng synthesis. Dito nagaganap ang mismong
aktwal na pagsulat ng ating sulatin o ng ating synthesis na binabatay sa kayarian ng mga bahaging bumubuo sa isang synthesis batay sa paksa at mga pangangailangang bahagi nito. Para sa unang hakbang, na bago sumulat ng synthesis ay isa-isahin natin ang daloy na dinaraanan nito. Una ay pumili lamang ng magiging tuon ng talakayan hinggil sa paksa. Pag sinabi nating paksa, malimit na ito ay malawak pa. Kaya dapat lamang na tayo ay pumipili ng isang emphasis na nais natin pagtuunan o iikutan ng ating synthesis na susulatin. Ikalawa, linawin ang layunin ng gagawing pagsulat. Ano nga ba ang iyong tunguhin? Bakit ka sumusulat ng isang synthesis? Kung ito ay malinaw sa manunulat ay mas magiging madali ang direksyon ng kanyang pagsulat. Ikatlo ay magsaliksik ng mga sangguniang teksto. Malaki ang naitutulong na bago pa sumulat ng synthesis ay kumpleto ang mga kakailanganing babasahin o mga pinagbatayang teksto. Nang sa gayon ay kumpleto ang mga impormasyong susulatin at kinakailangan na lamang magpatuloy sa aktwal na pagsulat. Ikaapat na hakbang ay ang tukuyin ang mga magkakaugnay na kaisipan mula sa mga nakalap na teksto. Maaaring sa iba't ibang sanggunian o sa dami ng ating pagbabatayang teksto ay nagkakaroon ng mga magkakatulad o pagkakaiba ng mga impormasyon. At dahil nga tayo ay nagtutuon ng kaisahan o emphasis sa paksang ating nais gawa ng synthesis, kinakailangan na ating mapag-ugnay-ugnay ang mga hinahanay nating impormasyon. Ikalima, para sa bago sumulat ng synthesis ay kinakailangan bumuo ng pangkahalatang pananaw o thesis ng susulating synthesis. Ito ay napakalaga sapagkat dito inilalahad ang kabuuan o pinakadiwa ng ating sinusulat na synthesis. Pang-anim ay ang pagpasyahan kung paano nais gamitin ang mga nakalap na sanggunian. Hindi lahat ng ating nakakalap na sanggunian ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa ating susulatin. Batay sa ating tunguhin at nais na bigyan tuon o emphasis ay pag-uugnay-ugnayin natin ang mga ideyang ito at sa pamamagitan nito ay matutukoy natin alin lamang sa mga datos na nakalap natin mula sa ating iba't ibang sanggunian ang ating gagamitin. At huli, ang ikapito, sinsinin ang koleksyon ng mga sanggunian. Kinakailangan pa rin na ating likumin at ating itala ang ating mga pinagkunang sanggunian para naman sa paghahanda ng ating bibliografiya sa hinaharap. Mayroong apat na dapat isaalang-alang para sa hakbang ng aktwal na pagsulat ng synthesis. Ang unang dapat isaalang-alang ay ang pamagat, sapagkat sa pamagat ito ay makakakitaan agad ng pagkakakilanlan o identidad ng paksa o ng tatalakayin sa kabuuan ng synthesis. Ito ang sumasalamin sa kung ano ang tema o tungkol saan ang tatalakayin. Ang ikalawang dapat isaalang-alang ay ang panimula, sapagkat sa panimula dito nakasalalay ang pagpapakita ng pangkahalatang pananaw o ang pinaka-overview ng nais na saklawin ng ating paksang tatalakayin bilang kabuuan mula sa isang orihinal na teksto. Ang ikatlong dapat isaalang-alang para sa aktwal na pagsulat ay ang katawan. Dito naman matatagpuan ang mga mahalagang ideya, mga pangunahing impormasyon, gayon na rin ang mga pansuportang detalye. Kasama dito ang mga susog na paliwanag, ang mga ebidensya, patunay, citation o banggit na nagsisilbing suporta sa ating tinatalakay na paksa. Ano man ang ating inilalahad, dito natin ito pinagtitibay sa pamamagitan ng kawastuan at mapagtibay ang pangkahalatang pananaw ng manunulat para sa piniling paksa ng synthesis. At ang huling dapat isalang-alang sa aktwal na pagsulat ng synthesis ay pangwakas, sapagkat ito ang mag-iiwan ng huli at kabuuang diwa sa mga mambabasa. Nilalaman nito ang mga kahalagahan, kabuluhan at mga kaugnayan ng paksa batay sa tinatalakay sa kasalukuyang panahon. Mahalaga ito sapagkat ito ay may kaugnayan sa kalagayang panlipunan o sa buhay ng mambabasa. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagtalakay ng BioNote. Ano nga ba ang kahulugan nito, layunin at gamit?
Paano makatutulong ang paggamit ng character profile sa pagsulat ng bio note? Makikita natin sa kanang bahagi ng pahinang ito ang character profile at ang mga detalyeng hinihingi. Sa pamamagitan ng pagkukumpleto o makuha ang mga detalye na nabanggit ay makatutulong ito sa pagpapadali ng pagsulat ng bio note sapagkat ito ang mga datos na kinakailangang lamanin ng bio note ukol sa isang tao na ating gagawan ito. Ano nga ba ang bio note? Ang bio note ay isang anyo ng sulatin na nagpapakilala sa isang tao. Makikita ito sa likod ng mga aklat at nagpapakilala ng isang manunulat. Gayon din sa huling bahagi ng isang pag-aaral o papel pananaliksik. Sa makatuwid, ito ay mga pagpapahayag ng mga detalye o impormasyon ukol sa isang tao upang sila ay maipakilala higit lalo sa mga larangan na may kinalaman sa mga datos na inilalahad ukol sa kanilang buhay. Karagdagan, ang bio note din ay sinasabing pinaikling anyo mula sa dalawang salita na biographical note. Nakasulat ito sa anyong ikatlong panauhan kung paano natin ipinapahayag ang mga datos bilang pagpapakilala sa isang tao. Tandaan, sa pagsulat ng isang bio note, ito ang mga dapat na nilalaman nito. Pangalan na may akda, pangunahing trabaho, edukasyon na natamo, akademikong parangal. Gayon din ang iba pang trabaho, organisasyon na kinabibilangan, tungkulin sa komunidad at mga proyekto na ginagawa. Isa pa sa konseptong dapat na bigyan nating linaw, ang pagsulat ng bio note ay nananatiling iba pa rin kaysa sa pagsulat ng talambuhay. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Bagamat ang dalawang nabanggit ay parehong naglalahad ukol sa buhay ng isang tao, mas makikita pa rin natin na ang talambuhay ay mahaba, detalyado ang nilalaman ukol sa kanyang kabuuang buhay. Samantalang sa pagsulat ng bio note, mas makikita natin ang ilang mga tiyak na impormasyon ukol sa buhay ng isang tao, higit lalo kung ito ay may kaugnayan kung para saan ang isinusulat na bio note. Ano nga ba ang layunin ng pagsulat ng bio note? Una, layunin nito na ipakilala ang manunulat at mananaliksik sa mga mambabasa at upang magkaroon din ng pahapyaw na ideya sa pinagmulan ng pananaw, paniniwala o kaalaman ng manunulat. Tayo bilang mambabasa, nagkakaroon tayo ng pag-unawa sa mga impormasyon na ating kinukuha, pagtitimbang at pagpili kung alin ang ating mapapakinabangan. At kaminsan ay mahalaga na nababatid natin kung kanino nagmula ang mga impormasyong ating kinakalat sapagkat ito ay magsisilbing batayan ng ating pagpili. Gayon din tinitignan natin sa pagkilala kung sino ang manunulat o kanino nagmula ang impormasyong ating kinuha sapagkat tinitignan natin ang kredibilidad ng pinagmulan ng impormasyon. At isa pang layunin sa pagsulat ng bio note ay pinalawig pa ni Pat Thompson ang layunin na ito na sinasabi niyang maituturing bilang una, serbisyo para sa mambabasa at serbisyo para sa publikasyon o palimbagan sapagkat ito nga ay nagbibigay linaw sa kredibilidad ng pinagmulan ng datos at gayon din nagpapatibay sa kredibilidad ng publikasyon na kung sino ang naglilimbag at nagpapakalat ng ating sanggunian. Kaya tandaan, ilagay lamang ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa iyo, gaya ng iyong mga natamong parangal, paaralang pinagmulan, at iba pang kaalaman sa piling larang. Ano-ano ang katangian na dapat taglayin ng isang bio note? Sa pagsulat natin ng bio note, dapat na ito ay may katangian na kung saan ay ating nabibigay ang mga nilalaman sa maikling paraan. Ikalawa, dapat sa pagpapahayag ng ating bio note ay gumagamit tayo ng ikatlong pananaw o panauhan. Ikatlo,
Inverted pyramid ang ating paraan na ginagamit sa pagpapahayag ng ating mga nilalaman. Ikaapat, nakatuon lamang ang mga angkop na kasanayan o katangian batay sa pangangailangan kung bakit sumulat ng Bayano. At ikalima, dapat lamang na maging matapat o totoo ang ating mga binabanggit na impormasyon sa pagbabahagi o pagsulat ng Bayano. Talakayin naman natin ngayon ang mga hakbang sa pagsulat ng Bayano. Ito ay binubuo ng 3 hakbang. Una, bago sumulat ng Bayano. Ikalawa, aktwal na pagsulat ng Bayano. Ikatlo, muling pagsulat ng Bayano. Para sa unang hakbang, dito sinasaalang-alang ang mga paghahanda. Kasama sa inihahanda ay ang layunin kung bakit tayo susulat ng Bayano. Ikalawa ay ang mga impormasyon o datos na dapat mabanggit tulad ng pangalan, petsa, organisasyon, karangalan at iba pa. Sa aktwal na pagsulat ng Bayano naman bilang ikalawang hakbang ay tinitingnan natin o dapat isaalang-alang ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon o mahalagang datos na dapat makalakip sa Bayano. At ang huling hakbang ay ang muling pagsulat ng Bayano kung saan nagkakaroon tayo ng muling pagbasa at pagtingin sa ating sinulat maging sa pangnilalaman o sa istruktura ng pagkakasulat. At kung meron tayong dapat baguhin ay binabago natin at muli nating isusulat ang Bayano.